Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito ngayon ang pag-usapan natin na talaga namang nakakatawa ito kasi sabi nga rito sa post ni Leslie Bucobo, "Klaro yan na you were saying, haha." And then ito na nga po, pinost niya. Yung naka-green, sabi niya ha, yung naka-green, ito, magandang babae Okay. Hmm. Sabi diyan, COMELEC commissioner na GF ni Senator Bato ngayon. Oh! Ewan ko lang kung kailan pa itong commissioner, baka nung panahon pa ito bago pa maging presidente si Duterte, okay. Ah, Sabi yung naka-green COMELEC commissioner na GF ni Senator Bato ngayon. Nako, Senator Bato, may maganda kang jowa, Oo. Tapos si Duterte, si Alice Guo, eto si Faeldon, 'di ba? Hmm. Okey, so rito muna tayo. Yung naka-orange si Faeldon, tama, 'yan. At si Alice Guo beside Digong, 'yun. Picture possibly taken in Digong's old house in Davao when he was still mayor. So matagal ng friends sila ni Digong, sila ni Alice. Eh di ba't sinabi rin ni Alice na tinulungan daw po siya ng nakaraang administrasyon para sa kanyang kandidatura, kaya nga nanalo siya. Now, ang pansinin po natin dito, itong kortina. Okay, yung kortina na yan. Kasi pareho rin ang kortina dito. 'Di ba? Pareho rin. Hmm. Oh, tsaka ito, na iba lang ang puwesto, 'di ba? So, patunay na talagang matagal na silang magkakilala. So, ito pa, si Duterte yung nagpapasok ng pogo rito sa Pilipinas, tapos binuking rin siya ni Harry Roque kung gaano kaimportante ang pogo sa presidente, 'di ba? Tapos, sinasabi ng PAOK na si Mayor Alice ay may malaking kinalaman, may koneksyong malaki diyan sa ano, diyan sa, pogo. So, hindi kaya eto si dating Pangulong Duterte na tumulong sa kanya, eh, tawag diyan, tawag dito, may kinalaman din sa pogo, 'di ba? Kaya sabi ko kailangan palawigin yung pag-iimbestiga. Hindi yung, pipili lang katulad nung yung dokumento ng, napirmado ni Harry Roque na nakita doon sa Porac Pogo. Hanggang dun lang na, there is no criminal, blah, 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 'di ba? Dapat hindi gano'n. Hindi agad mag-aabsuwelto, dapat maglalaro sa isip nila, anong ginagawa nito rito? Sa opisina nakuha. Ano ang depensa nila? Nakitulog, nakitira. Eh, bakit sa office? Ibig bang sabihin nag-oopisina dun? Ibang klase namang tulugan kung makikitulog lang o makikituloy doon pa sa opisina, 'di ba? So, dapat malaliman ang mga ano diyan, investigasyon. Oh. Ito nga raw po yung, maliit na bahay ni Duterte, yung, luma niyang bahay, 'di ba? Tumutugma kasi yung, picture 'yan, doon sa kanyang, kurtina. Ito yung latest picture po, ni Duterte, kasama si Bongo, yung, pagkatapos niyang mag-live o bago. Hmm, 'di ba? So, matagal nang magkakilala. Mukhang ano, mukhang talagang, tama nga na dapat talaga si Digong, maimbestigahan din, maipatawag ng Senado, 'di ba? Para malaman talaga anong kinalaman mo kay Mayora Alice. Gaano mo siya kakilala? Kailan kayo naging, magkakilala? Oh, okey. Sabi ni ano, "Wow, 'di kaya masayang maputulan ng daliri, tapos sa yung insidente pa wala man lang kayong kalaban-laban? Habang buhay 'yan, hindi tutubo 'yan." Isa hong moral booster ang presensya ng presidente.
Wala akong tatanggaping excuses diyan. Dahil presidente po talaga dapat ang nandiyan. Tingnan mo, hanggang tingin lang tayo. Oh. Mabuti nga yung nandun sa BRP Sierra Madre sumisigaw na, "Hey, don't do that! This is our territory!" Hmm. Eh, etong itong inchik na may palakol, marunong mag-English. Don't move, don't move. Do move daw. Eh, yung Pilipino, gumagalaw naman. Kumikilos. Kasi sabi niya, do move eh. Pero don't move pala yun. Oh, tapos pinapalakol nila yan. Now, ano ba dapat gawin dito ng mga pagbabago, ng mga adjustments? Well, dapat palagay ko mahilig silang mambangga at gumamit po tayo ng may spikes ang gilid. 'Di ba? Kabitan nila ng spikes. Hmm. Tapos ah bukod dun sa may spikes, eto pong rubber boat na ginagamit, noon ko pa sinasabi, gamitin ninyo yung aluminum boat. Oh, 'di hindi mabubutas basta-basta, 'di ba? O kailangan yung aluminum na yun makapal-kapal para pagka tinaga, hindi mabubutas. Hmm. Tapos, bukod dun sa aluminum boat na yan, para madali silang makapag-maneuver diyan, gamitin nila yung merong propeller sa likod. Para kahit na low tide yan, kahit nakausli yung mga bato diyan, makakadaan sila. Mas mabilis pa yun kumpara dun sa hovercraft. Alam niyo sa insidenteng ito, ang kinakatakot ko lamang dito, eh baka mamaya akyatin na nila, ayan oh, tinuturo na nila, ayun, may itak oh. Oh. Tapos ito yung humahaba pag ginanon mo. Hmm. Humahaba yung ayun oh, akyatin na nila itong BRP Sierra Madre. Oh. At alam niyo pagka naakyat nila yung BRP Sierra Madre, wala na, tapos na boxing. Hmm. Ito dala-dala nila. Jesus Mariosep. Lapu-lapu. Navy chief, China Coast Guard used bolos, acted like pirates. And so what? Ano na ngayon? What's next, 'di ba? Dapat meron tayong mga adjustments dito na gagawin. Alam nyo na mapanakit na sila. Alam nyo na meron na silang sandata na ginagamit. Ano ngayon ang pinakamabilis na gagawin natin? Ano yung paraan? So kung hindi pa natin kayang tapatan agad yan, gamitin nyo yung air asset. Gamitin nyo yung Black Hawk o kaya Coast Guard helicopter, meron tayo nun. Yung may nakakabit na dalawang torpedo sa gilid. Hmm. 'Di ba? As much as possible, huwag gagamitin ang military assets, sorry. Huwag gagamitin ang military assets. I-maintain ang Coast Guard. Low profile tayo. Kasi talagang low lang talaga tayo for now. Hanggat hindi pa tayo malakas, huwag tayong mag-angas. Ganun lang yung kasimple. Hmm. Ngayon, ito naman po yung aking tanong dito eh. Uh, ang BRP Sierra Madre, no? Isusunod ng aakyatin ng mga Chino. Paano 'yan? Eh rito pinagmamalaki ni General Bronner na our troops fought back. Eh lumaban nga tayo, talo naman, naputulan pa ng daliri ang isa, talo pa rin tayo, 'di ba? In the first place, hindi dapat nauwi sa ganun. Nakarating na dun eh, sa gilid na eh. Oh, nagsasagawa na ng pagsusupply eh. Ang naging problema na lang natin, paano i-deter etong mga nagsulputan. Yung kanilang cabbage technique, paano natin ma-deter, 'di ba? Successful na nakarating eh. Hmm. Sabi niya rito, the Chinese Coast Guard personnel had bladed weapons. Hindi nyo yun na-anticipate? Ano, naniniwala kayo kay Robin Padilla na, alam niyo po, ang Coast Guard, ano lang po yan eh, civilian po yan. Naniniwala ba kayo, General Bronner, kay Robin Padilla? Wala ba kayong sariling pag-aaral? Ha? Tayo pinag-aaralan tayo ng mga incheck kung ano yung mga gamit natin. Binivideohan kayo. Hindi ka pala kasali ron. Yung nasa Rore lang. Ini-scanner nila yung sasakyan. Oh, kung ano talaga yung laman. Kaya nalalaman nila kung mayroong pang construction
at hinaharang nila yung may lamang pang-construction at pinapalusot yung may dalang pagkain. 'Di ba? Kaya nga dalawa lagi yung Unay sa May 1, Unay sa May 2 eh. Tapos nagdagdag pa tayo ng isa dati. Nasira din agad sa water cannon. Ayan ako, sabi rito, we were outnumbered and their weapons were unexpected. See? But personnel fought with everything that they had. Oh my God. General Romy Brother Jr., PA, blah, blah, blah. Dapat to sipain na to sa pwesto eh. Yan. The good thing is that we fought. The Chinese Coast Guard, the personal bladed weapons, blah, blah, blah. Di ba? Nako. Masarap magsabit ng medalya, mga kapatid, kung tagumpay po na sila ang napalayas natin. Hindi yung tayo ang napirata. Tayo pa ang napaduguan. Sa loob ng ating teritoryo, my goodness. 'Di ba? Inichipuera nyo ang Philippine Coast Guard. Tas ang pinalit nyo, bulilit na sasakyan. Mas Mariosep. Ano kala nyo? Patintero? Hindi ho kaya inspired sila nung yung mama na mangingisda, yung matanda, na merong maliit na bangka at pinaikot-ikutan, nakipaghabulan dun sa speedboat na mga inchik sa Scarborough Shoal. Pero nabigo rin yung matanda na makapasok sa loob. Oh, mismong yung barko ng China Coast Guard, pinaikot-ikutan niya lang eh. Di ba? Inspired yata to sa ganun eh. That is our obligation and that is our right. We will not leave Ayungin Shoal. Alam niyo, palagay ko, kailangan dito bumaba at tumuloy sa BRP Sierra Madre si General Bronner. Sumama ito, pati kung sino yung CO na responsible dito. Sumama sila sa susunod na resupply mission. At tumira din sila kung gaano katagal bago magpalitan, kung 2 linggo, tumira din doon si General Bronner at yung CO. Total, ang DND Secretary nandyan lang naman. 'Di ba? Magrelyebo sila. Nang sila mismo nakikita nila ano yung nangyayari para makabuo sila ng konkretong hakbang. Hindi yung iisipin pag may insidente, propaganda. Paano pasamain ang China? O, napasama natin ang China sa world community. O ngayon, ano nahita natin? Naawa sila sa atin. Ano pa? Lumakas ba tayo? Gumaling ba tayo? Napag-aralan ba natin sila? Importante po yung napag-aaralan natin ang posibleng galaw nila. Meron ba kayong ganon? 'Di ba? Wala eh. Ay nako. Doon kayo sa sa loob mismo ng BRP Sierra Madre, mainitan, 'di ba? Magutuman, oh, maghanap ng signal. Hindi, may internet signal sila doon eh. Our seas, our rights, our future. 'Di ba? Ang gagaling ng salita eh. Pero bibilib ako rito kay General Bronner kapag sumama siya. Eh talo pa siya nila Carlos ng Coast Guard at saka yung sa Westcom. 'Di ba? Nung na-water cannon sila, nandun sila sa loob ng Unay sa May 1 o Unay sa May 2 nung na-water cannon at nung nagkaroon ng banggaan. Oh. Eh eto, dapat ganun din. 'Di ba? Hindi pwede yung ganun, puro salita, hindi puro sabing Ilocano yan, kailangan yan ni PBBM. Eh duwag nga po ito kay Duterte. Kaya wala akong bilib dito kay Bronner. Wala akong bilib kay Bronner. Tignan nyo ha, sinabi niya na mayroong destabilization plot. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Oh, na mayroong mga retired na mga uh, opisyales na re-recruit. Chinika niya. Eh nagpunta pa sa presidente. Oh. Kaya lang nangyari, yung mga pumunta doon, eh siguro, pumunta sa Pangulo, isinumbong yung ginagawa ni Digong. Nung nag-react yung mga Digonians, anong ginawa ni Bronner?
Anong palusot? Na ano lang siya, na misunderstood ba 'yun? Mali lang yung pagkakaintindi sa kanyang sinabi. Ang linaw ng sinabi niya, eh, 'di ba? Eh, kung isa kang leader, isa kang heneral, na na-acquire mo 'yan dahil sa tapang at hindi dahil sa pag-aaral at haba ng taon, hindi mo babawiin 'yun, paninindigan mo 'yun, 'di ba? Hmm. Sabi ni Benthot, "Sumama ka na rin diyan, eh, kasi tunog didishit ka na. Alam niyo, 'wag niyo akong diktahan." Sinasabi ko nga sa inyo, hindi po ako loyal sa isang politiko. Loyal ako sa bansa natin. 'Pag mali ang presidente, I will call him out. Pupunahin ko. Bakit? Eh, alam ko po nagmo-monitor sila. Oh, 'di ba? Isipin mo, ha. Oh, sabi ni Rosa, "Ikaw na lang AFP chief, palitan mo si Bronner kasi magaling ka." Oh, ngayon naman, pumanig ka naman kay Bronner. Talaga naman, Rosa, 'di ba? Ang kailangan po ng presidente natin ay may tapang, kayang mag-lead, talagang, makikita yung loyalty sa bayan natin. Eh, lang yan, pumalag lang ang mga Duterte ron sa issue ng destabilization. Ano nang ginawa ni Bronner? Binawi na yung salita. Hindi ito matapang na general. Hindi bagay ito pang AFP chief. Ang kailangan natin dito, buo. Kaya niyang, ika nga, eh, bitbit niya yung baduduls niya sa kanyang mga salita. Eh, kay Digong pa lang takot na 'to, eh, wala na, 'di ba? Oh, eh, possible kasi dun lang nga sa sinabi na iwan natin 'to sina Bronner, okey? So, comment tayo. Sabi ni Tina, "Di kaya si Digong isa sa mga capitalist ng Pogo?" Alam niyo, ako naniniwala ako diyan, eh. Alam niyo kung bakit? Na ba't ako naniniwala na isa siya sa mga kapitalista ng Pogo? Eh, unang-una, ang iginarantiya niya pa nga po ay ang kanyang pagkapangulo. Yun ang kanyang garantiya na malinis ang Pogo. Samantalang mismo ang China, 'di ba? Sinasabi na problema ang Pogo, hindi maganda ang idudulot. May mga nag-o-oppose pero hindi niya pinakikinggan. And then the only nung napatigil ang Pogo dahil po sa pandemic or plandemic, anong nangyari naman, kinausap niya si Roque, sabi ni Roque, pinabubuksan ang Pogo, sabi niya, "Pabubuksan ko ito bilang bahagi ng BPO." Why part of BPO? Kasi nga ang BPO ay isa lamang po sa mga pinapayagan noon na lumabas, pinapayagan ng mga negosyo na mag-operate kasi malaki ang revenues na dinudulot sa ating bayan. So yung Pogo ngayon, ipinasama kasi kailangan daw ang Pogo. 'Di ba sabi ni Harry Roque 'yun. Oh, at ipinagdepensa ni Harry Roque 'yan sa Malacanang press corps na kumontra bakit, eh, pati ang Pogo at papaanong nangyaring ang Pogo ay bahagi ng, BPO industry. Eh, sugal 'yan. Oh, hindi 'yan ano, hindi 'yan akmang-akma sa BPO, 'di ba? Kaya ako naniniwala ako talaga diyan. At, binuking pa nga ni Harry Roque, anong sabi niya? Kung gaano kaimportante 'yan, sabi niya nga, eh, ang Pogo ay, parang katulad ng isang, BPO o bilang bahagi ng BPO ay nagbibigay sa presidente ng cash resource, 'di ba? Ay naku, kaya naniniwala ako na si Digong isa 'yan sa mga kapitalista ng Pogo. Kasi ang sinasabi nga, eh, kapagka nalaman lang ng taong bayan kung sino ang nasa likod ng mga pogong ito, 'di ba, eh, magigimbal daw ang taong bayan. Oh. Eh, sino ba rito kung sasabihin ng mga Digonians, sina PBBM? Kasi may mga 'tong kampo ni Maharlika, eh, yun na agad rin ang sinasabi, eh, 'di ba? Si na-BBM attorney Lisa raw, sus Mariosep. Sino ba yung sino ba yung, gustong-gustong ipasok at nagpapasok ng pogo rito? Tapos nung bago matapos ang termino, hindi inalis ang pogo, 'di ba?
Tapos ngayon kumalat na ng kumalat, sakit na ng ulo ng administrasyon ngayon. Hmm. Tapos pinagtatanggol pa ng mga Digonian ang Pogo. My God! Ano, dapat gamitin ang, yun nga ho, eh, marami tayong Black Hawk helicopter. Ginamit na yan noong 2021 nung Christmas. Ngayon, yung Black Hawk helicopter natin, yan ay pang-ano, military. Oh. So magiging issue. Baka mamaya sumali na rin po diyan, imbis na Chinese Coast Guard lang ang maka-encounter na nila ang, tawag dito, ang, Navy ng, China, 'di ba? Baka pabagsakin 'yan. Oh. Ngayon para ho ano lang talaga, Coast Guard sa Coast Guard lang. Ang gamitin natin sa air naman tayo. Mag mag, magdala ng mga supplies gamit yung helicopter ng Philippine Coast Guard. May helicopter ang Philippine Coast Guard, ang ganda nga, eh. Sabi niya, "Wag sisihin si PBBM dahil alam niyang ginagawa niya. Hindi natin alam, baka merong nakikitang inconsistencies kay Bronner. Hindi ko po sinisisi ang presidente, hinahanap ko po." Okay, ang sinisisi ko si Bronner. Okay, para malinaw. Ulitin ko, hindi ko sinisisi ang presidente, kundi si Bronner at yung CO. Sa pagbabago ng sistema ng ginawa nila sa resupply mission. Ang presidente PBBM, hinahanap ko sa punto ng paggawad. It is very symbolic. Kung hindi kayo nakakaintindi ng symbolic acts, pasensyahan na lang po. Pero napaka-importante po na ang presidente ang nandoon. Maging sa mga namamatay ngang mga sundalo, dapat presidente po dumadalaw. Oh, bilang commander-in-chief. Airdrop yung ginawa nila, eh, yun ang problema ro'n, eh, in-airdrop nila, eh. Kaya tuloy kung saan-saan nagbabagsakan. Ang dapat, helicopter tatapat dun sa ibabaw ng BRP Sierra Madre, tapos ibababa nila. Oh, kapag inakyat pa ng mga inchik yan, iba na ibig sabihin nito. That is invasion. Kasi ano yan, eh, yung, BRP Sierra Madre, ito ay commission vessel ng Philippine Navy. So hindi nila dapat pasukin 'yan. Eh, yan, eh, maliwanag ng assault, 'di ba? Dapat gano'n lang, ibababa lang nila. Tapos hayaan na lang nila na yung mga piratang incheck nakaganon. Oh, tapos challenge na lang sila. Let me ask you, Blowfish, hindi ba puwedeng hanapin ang presidente? Sige nga, sagutin mo tanong ko. Hindi ba puwedeng hanapin ang presidente? Hmm. Ay naku, diyan tayo binudol ni Digong, eh, 'no, putang akala natin atapang at tao kasi naghahanap tayo ng matapang noon na, mas matapang mas sabi natin bakla si Pinoy, sabi natin. Kailangan natin ng matapang din si Digong ay mag-aano daw, tawag dito, jet ski. Putik na 'yan, naubos ang 6 na taon yung jet ski, walang nangyari. May kwento pang naimbento nun, I don't know if you're aware, na nag-jet ski naman daw po talaga gamit yung, dinala ng AFP, 'no, yung jet ski niya. So nag-jet ski naman daw, kaya lang sa kalagitnaan tumigil yung jet ski, 'no. Now, ang problema ng jet ski, walang ano, naubusan ng gasolina. Hindi daw nila pala na-anticipate gaano kalayo yung tatakbuhin nun at gaanong gasolina ang kailangan. Kaya nung naubusan, pinick up na lang nila ang presidente at yung jet ski. Hindi na nila ipinagpatuloy pa na i-refill at mag-jet ski kasi napakalayo daw pala, delikado sa presidente. I don't know kung aware kayo, nabasa ko lang kailan lang, eh. Langiya ka ako, ginawan pa ng gano'ng kwento. Kasi yun yung po yung kasagsagan na hinahanap na si Duterte na mag-jet ski.
Ako naman nun 'pag hindi ko gusto kahit naka-support ako sa kanila, hindi ko kino-content. Kasi hindi ko alam kung paano ko pagtatanggol yung jet ski na yan, eh. Lalo na sinabi niyang, na binudol niya lang yung mga tao nung sinabi niya na, "It's just a joke." Alam mo sa eleksyon, sa kampanya, payabangan yan. Ay tangina, 'di hindi ko pinagtanggol dun. Hmm. Sabi ni Justin Acosta, "Sir JDB, paano kung umakyat ang mga inchik sa BRP? Dapat bang putukan kaya ng crew yung mga inchik?" Unang-una dapat, kung wala naman dalang armas, dapat po nila itong i-restrain, okey? Sipain nila pababa para mahulog. Gano'n ang gawin nila, itulak nila. 'Wag silang gagamit ng armas, okey? 'Wag na lang gagamitan ng armas. Kung gawan nila ng paraan na ma-restrain nila ang mga Chinese Coast Guard personnel. Ngayon 'pag umakyat doon na may gamit ng baril, may armas ng dala at kailangan nila talagang i-preserve yung sarili nila dahil baril na yan, eh. Umaakyat pa lang pagbabarilin na nila, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Kailangan na nila kasi they need to defend the territory. Ang mga barko po nating ganyan, yan po yung extension ng ating mga teritoryo, okey? So, hindi kailangang makuha ng Tsino yan. Sabi ni ano, "Sir Jeremy, paano kung makita mga incheck sa BRP? Dapat bang putukan yung mga incheck?" Sabi kasi ng AFP, "We won't fire the first bullet." We won't fire the first bullet kung hindi naman po ang BRP Sierra Madre ang lulusubin nila, okay? Pero pagka BRP Sierra Madre, we have to, we have to. Ano, bababa na lang yung mga personnel natin do'n? Because this is what going to happen next, eh. Umakyat sila, umakyat sila. Pagkatapos ng pag-akyat nila, na-outnumbered na naman yung mga tao natin do'n, yung mga navy natin, pabababain. Then what will happen next? Sa tingin niyo kaya makakapunta pa tayo at makapagdadala pa ng kapalit nila? Baka pagbalik natin doon nagsisemento na yung mga inchik. 'Di ba? Baka yung mga barko ron sa Mischief Reef at saka yung mga bagong gawang barko ng China, posisyon na nila diyan. Oh, yan yung mga nakikita ko na mangyayari diyan, eh. Kapagka nakuha ng inchik yan, napasok yan, at ma-outnumbered yung mga tao natin, at talagang posibleng ma-outnumbered nila yan. Kaya nga sabi ko dapat, at least meron tayo diyang mga 50 tao, 'di ba? Talagang heavily armed. Meron tayong pinosisyon na diyan na anti-ship, meron tayong drone, yung with bomb. Dapat gano'n, 'di ba? Maagaw man 'yan sa kanila, nakapagdulot naman tayo ng extensive damage sa China. Yang giyera, mangyayari't mangyayari po talaga 'yan. Nakahula naman sa Biblia 'yan, eh. Kaya lang kailangan lang po natin talagang mangyari rito, mapaghandaan natin 'yan. Mangyayari't mangyayari 'yan. Ang mahirap lang 'pag dumating nangyari, 'di ba, dahil sa kaeklayan natin, hindi tayo nakapaghanda. Mainam 'pag dumating handa tayo, 'di ba? Ang Japan nga naghahanda, eh. Ang Korea, ang Amerika, New Zealand, Australia, yung mga lugar na mga malalayo at, puwedeng hindi naman madamay, 'di ba, manahimik na lang pero naghahanda. Kasi mahirap na yung dumating yung delubyo na bandang huli, alam mong may nagawa ka sana pero wala na, everything is too late. Ginigilitan na kayo ng leeg o hinihiliran na sa pader, pina-firing squad, 'di ba? Yeah, that is already an act of God. Act of God, act of war kapagka ginawa nila 'yan. 'Pag hinayaan nila 'yan para na ring isinuko ang ating teritoryo, correct. Hindi na natin mababawi 'yan. Matutulad 'yan matutulad 'yan doon sa Mischief Reef. Yung Mischief Reef noong 1994, natuklasan 'yan na naglagay ang mga inchik ng kubo-kubo na nakaekis yung mga hagdan. Ang sabi nila, that is a fisherman's shelter. So the following year, kasi nagre-report yung mga mangingisda na, "Uy,
AFP hindi ho sila nag-ano roon, shelter. Nagtatayo na po sila ng mga posting malalaki, gano'n. So pinuntahan po nila, hinelikopter nila. Naku, ang nakita nila roon, dalawang posting malalaki, may platform sa ibabaw at may octagon na roon. Hmm. So ngayon, ipinaglaban po ng mga tao natin yon nung 1995 na, a year later. Nagbarilan pa ho dyan, ay 1 oras at kalahating barilan. Pero wala pong report kung may tinamaan kahit isa. Pagkatapos nun, wala na. Wala rin ginawa si Ramos para bawiin pa yon. Kaya pa naman natin. Oo. Di pa naman tayo ganun kahina nung time ni Ramos. Bakit hindi ginawa ni Ramos yon? Kasi po, nauna doon, nagkaroon ng agreement 1992 na ah, hindi naman ito pang-ekonomiya na may investment, hindi eh. It is about the protection of the Chinese businessman in the Philippines, and also uh, protection din ng mga Filipino businessmen sa China kung meron man. Pero magti-take effect po ito 3 years later, which is 1995. So para hindi mapahiya doon si Ramos, hindi na lang siya umimik sa pagkaagaw ng mischief reef. Oo, tapos hindi na siya pumapalag sa China. Hindi ko po alam, eh, kung meron na. Hindi ko pa na-check kung meron na. Kahit sabihin nila na kapitbahay lang natin, ang bawiin nila dahil probinsya nila, dahil yun, eh, damay pa rin tayo, dahil malapit lang tayo sa kanila, lalo na may conflict tayo sa kanila. That's right. Isa pa nga, sabi ko nga, ah, mag-declare man tayo ng neutrality, paalisin man natin ang EDCA, alisin na natin ang Mutual Defense Treaty. Ah, ano pa ba? Lahat ng may dugong Amerikano, paalisin na natin sa Pilipinas. Now, let me ask you, so, lahat, tinatanong ko, meron bang guarantee na hindi tayo madadamay sa giyera? Pag nag pag naglusob ang China sa Taiwan at ang Amerika at ang ibang mga bansang kakampi ng Taiwan na mainit ang ulo sa China, eh sumali na rin sa giyera, hindi ba tayo madadamay? Eh ang China, ayaw ng China na ang giyera doon mangyari ang battle sa South China Sea. Ang lapit sa kanila. At dahil malapit tayo sa China, dadaanan nila tayo. Hindi pwedeng doon lang sila sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sa Bashi Channel, eh di ang gandang ambush site yan ng mga Amerikano laban sa kanila. So ang gagawin ng China, sa air natin, dadaan yan para maka-access agad yan sa Pacific Ocean. Dadaan din sila dito sa Kabisayaan, pati yung mga barko nila na manggagaling dyan sa Spratly Island, sa Mischief Reef, at doon sa iba pa nilang mga ginawang military bases sa Spratly Islands. Visayas area ang target nilang daanan dyan. Para ang gilid ng Pilipinas, itong parte ng Cagayan, parte ng bansa Samar, Leyte, Catanduanes, yan, Mindanao, yung gilid na yan, eh diyan sila po posisyon para i-ambush yung mga puwersa ng mga Amerikano at ng iba pang mga kaalyado nito. Oh, so ang gagawin ng mga Amerikano rito, nag-neutral tayo. Siyempre ayaw nilang makatawid ang mga incheck sa Pilipinas. Kasi po, ganito yan eh, ang makakontrol sa Pilipinas ay may 85% winnability. Oh. At dahil dyan, uunahan tayo, pwedeng ang mga Amerikano, hayaan na lamang nilang mauna yung mga incheck. Pero, hindi nila hihintayin na mag-full blast ang mga incheck sa gilid ng Pacific Ocean, sa gilid natin. 'Di ba? Ang gagawin nila, uupakan nila 'yan, damay tayo do'n. Kakailanganin ng mga inchik ng puwersa, Pilipino gagamitin nila. Naibaba na, hostage yung mga pamilya. Oh, tayo na naman ang kawawa, 'di ba? We have to take side. Kung ang kampihan natin kung sino po ang hindi tayo inaagawan ng teritoryo. Gano'n lang 'yun. Sabi ni Sir Carlos, kaya we have to come up a good strategy. Tama. Tama po, 'di ba? Kasi ang mga nagdulot ng problema na 'yan ay patay na. May patay na buhay, eh, ngisi lang ang ginagawa, 'di ba? So we have Gloria Arroyo. Oh, kay ERAP hindi naman natin mapintasan sa ERAP diyan because he did his part.
Kaya nga siya natanggal sa puwesto, 'di ba? He opposed China. Siya yung nagpasadsad ng BRP Sierra Madre diyan sa Ayungin dahil alam niya pagkatapos ng, mischief reef, kasunod na 'yan dahil nga po ang target na paikutan dito ng China, etong ano, Recto Bank, na nandun ang mga resources. So, lahat ng problemang kinakaharap natin ngayon ay may kagagawan yung nakaraang admin sa mga kabalastugan na pinaggagawa nila lalo na yang Cory Aquino at Ramos, yung mga punyetang yan. I agree. Ako nasa Amerika, iiwan tayo ng Amerika, di ako nagtitiwala sa mga taong yan, sure ako. 'Di ba? Kaya nga po hindi tayo dapat umasa sa kanila. Magpalakas din tayo. Oo. 'Di ba? Kailangan kasi madadamay at madadamay naman talaga tayo eh. Madadamay at madadamay talaga tayo diyan. Hindi maganda ang geographical location natin pagdating po sa digmaan. Magiging maganda lamang po ang geographical location natin pagdating sa ekonomiya. Ang tanong ba, nakakasabay ba tayo? 'Di ba? At dahil nga sa lintik na geographical location natin, ito po ang susi, ito ang jinx natin kaya hindi tayo makaasenso. Bakit? Ah, tinatrabaho tayo. Nung araw, ang Amerika, okay, nung araw, ang Amerika, ang umuudlot sa atin sa pag-asenso. Kasi gusto nila ang Pilipinas, dahil nga po napaka-importante natin sa geopolitics, ay manatili tayong mahirap para lagi tayong umaasa sa kanilang tulong. At totoong nangyari naman yun. 'Di ba? When Marcos opposed them, anong nangyari? Kinanselan nila yung mga loans niya. Oh, 'di ba? Nung marami siyang mga infrastructure projects noon. Kaya napilitan siyang ipa-privatize yung ibang mga assets ng gobyerno para meron siyang pampondo. Ano bang ginawa nila? Ibinaon tayo sa utang. Yung utang noon, ginawa na pinatawan tayo ng 13% plus 11% na interest rate. Oh. So, ang laki ng ibinaon natin sa utang. Tapos, bagamat meron tayong diplomatic ties with China, yung pagkilala niya sa One China policy, trinabaho rin naman ng China na mapatalsik siya sa pwesto. Bakit? Pinapalakas ang military assets natin eh. Dito sa Southeast Asia, kinatatakutan tayo sa air supremacy. Hmm. 'Di ba? So, kalaunan, China naman na po ang tumatrabaho para hindi tayo lumakas. Kasi alam ng China, magdudulot tayo ng malaking sakit ng ulo sa kanila. Hmm. 'Di ba? Kaya rito sa Pilipinas, ang ano rito, naging talamak ang korupsyon dito. Hmm. 'Di ba nauso rito yung mga lagayan, na 'di ba? Yang korupsyon, yang lagay-lagay na yan, ang author niyan ng mga inchik eh. Nasa history yan. To lessons para sa military unit ito. Sana di na maulit, tama, hindi na dapat may magbago sila ng strategy, napakapangit ng strategy nilang ginawa nitong huli, kawawa yung naputulan ng daliri. Yan. Kawawa mga sundalo natin, countermeasure, and then respond plan dapat ihanda to avoid similar scenario must be avoided. Yeah, I agree. Dapat ganoon talaga. At hindi na nila dapat i-discuss yung plano nila. Anak ng putya eh. Pag napahiya natin ng China, saya-saya. Tapos i-discuss nila kung ano yung plano. Oh, 'di ba? Dapat walang gano'n. Ipakita lang nila sa publiko, sa buong mundo, ang insidente na ginawa ng China. Paano tayo hinaras. Kasi yun ang gusto nating gawin eh. 'Di ba? I-reveal ang kawalang hiyaan ng China sa atin diyan sa South China Sea. Tapos, ang gawin, kung ano yung mga nakita natin na strength, yung SWOT, 'di ba? Yung strength, weaknesses ng tapos ano pa ba yung O tsaka yung tiroon sa SWOT. Nakita natin, then ano sila, meron sila dapat na calibration palagi. Hmm. Para nakakapag-adjust tayo at lagi tayong updated.
Yeah, 'di ba dapat gano'n. Ang daldal kasi, eh. 'Yan, buti pa si Bongo Malasakit Center ang inaatupag, si Baste Rally. Magkaiba naman ang posisyon nila, 'di ba? Pero si Baste, eh, gumagawa ng pangalan 'yan, eh. So, baka malay ninyo pagdating ng 2025 isa sa kandidato pagka-senador, 'di ba? Tapos susunod niyan pagka-presidente na 'yan, 2034. Hmm, wala. Si Baste Rally ang inaatupag, wala namang naitutulong sa mga Pilipino. Kaya napaghahalataan na sariling interest lang ni Baste ang inaatupag. Tama lang yung pag-criticize nyo kay PBBM, Sir JDB. Kung yung criticism mo naman ay makakatulong pa sa admin. Tingin ko naman po makakatulong kasi yun naman po talaga ang dapat na gawin. Hindi ako konsentidor. Noong panahon ni Digong, marami ring mga nagalit sa akin noon. May nag-unsub pa nga sa akin, 1,000 mahigit eh. And I don't care. Oh, tapos mga sumunod na buwan, balikan, JDB, tama ka nga. Hmm. Kasi ang dami nang namamatay ng mga Pilipino. Bakit pinagpipilitan niya pa rin? Ayun, opportunities and threats. Yun, thank you. Hmm. 'Di ba, going back, yung ginagawa pa kako no, bakit sabi nila tama ka dapat gamitin, lahat ng paraan gamitin. Wala tayong vaccine, hindi pwedeng tubig lang ng tubig, 'di ba? Meron palang available na pwedeng gamitin, ba't hindi natin gamitin? Oh, noon hinuhuli pa 'pag meron kang ivermectin. Putang ina yan. Tapos ang gustong ipagamit, etong gustong paimbestigahan ni Imee, etong, Sinovac na 50% lang ata, 53 yung efficacy rate. Diyos ko po, 'di ba? Sabi ni ano, now, 'pag nagkagiyera, sa China, Taiwan, tingin niyo hindi tatamaan ang Pilipinas? Tingin ko tatamaan po. Ang dami talaga naghihirap na sa China. Daming Western companies nagsisi-pull out because China's anti-espionage law. Praning nga, yun ang problema sa mga komunista, kapraningan. Alam niyo ba sa history, ultimo mismong etong si Mao Zedong o si Deng Xiaoping ba yun? Nakalimutan ko kung sino sa kanilang dalawa eh. Pinaghinalaan pa nila yan. Kasi ang komunismo po is closed market economy. Sila-sila lang. No, later on, they realized na marami kaming kailangan na nasa ibang bansa. Hindi namin napo-produce. So ngayon, ang ginawa nila, they changed their market strategy, their economic strategy. So, winelcome na nila yung mga foreign companies, foreign investors sa China. Ngayon, itong mga komunista, mga nakakatulyata palagi, pinaghihinalaan itong kanilang poon. Kaya lang dahil nga poon, nandun yung respeto, pero ano yun, pinatawan nila ito ng kumbaga parang buhay ka nga pero hindi ka naman ikinulong. Pero yun lang kumbaga nawala yung magandang buhay sa'yo. Nakalimutan ko lang kung si Deng Xiaoping ba yun o etong si Mao Zedong eh. Yung kanilang ginawa ng ganyan. Kasi ang China po, hindi naman si President Xi ang nagdedesisyon. He is just a mere spokesperson. Kaya pagkausap mo si Xi, maririnig mo lang doon, say, 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 say. Puro tango lang ng tango yun. Hmm. Pero sulat naman sila ng sulat. Kasi i-discuss yan ng parang central committee pa yung mga yan eh. Yung ano ba tawag doon? Politburo. Yan. Pagdi-discuss pa, sila yung mga talagang nagdedesisyon diyan. Paimbestigahan nga raw niya yung tsismis ng Reuters eh. Tanginang yan, no, na siniraan ng Amerika, ng US military, ang Sinovac dito sa Pilipinas. Ay nako, sige mamaya, buyers muna, no? Ay grabe, 3 oras at kalahati tayo nagdaldalan. Now, sa mga nasaktan sa pagpuna ko sa Pangulo, I don't mean to hurt you, but I have to.
'di ba? Ano ba ako, para saan at ako'y komentarista? Hindi ko naman minura pangulo, 'di ba? Hinanap ko lang ang pangulo dahil napupulaan ang pangulo at hindi ako konsentidor. Pagkamali, mali ka, okey? Gano'n lang po 'yun. Alright, so, um, hey, Angelo Ray Gonzalez, naku mukhang na-late ka yata. Alright, gandang tanghali sa'yo and then, Justin Acosta. Jeremy, 'di ba tutulong ang US Coast Guard sa pagpatrol sa WPS? Kailan po magsisimula 'yan at saan pong parte? Alam mo 'yan ang mahirap na ngang i-discuss yung mga gano'ng klase, eh, 'di ba? Sabi nila tutulong sila, then so be it, 'di ba? Pero kung kailan, wala ho akong access kasi sa kanila, eh. Pero kung tutulong sila, puwede namang tumulong, 'di ba? Puwede namang tumulong, hindi naman military 'yan, eh, oo. Okey, siya sige po, maraming maraming salamat sa inyo, 'wag na ho kayong ma-stress, dahil nakaka-stress po talaga. Okay, God bless everyone and buyers po muna. Kita-kits tayo uli mamaya. Um, Pag-uusapan natin mamaya yung paiimbestigahan ni Senator Amy Marcos, okey? Pag-usapan natin 'yan and then tingnan natin kung itong kay Maharlika, yung update 'tong kaso, eh, makursunundahan kong i-discuss. Okay, so God bless everyone. Thank you so much po. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan.